Itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez na may transaksyon sila ng mga diskaya. Ito'y matapos sabihin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na kabilang sa mga tatalakayin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes ay ang ulat na ginamit umanong front ni Romualdez ang mga diskaya para bumili ng property sa Makati City. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Representative Romualdez has not met the Discayas and has only heard of them based on what is being said in the media. Hindi kilala at walang anumang transaksyon o koneksyon sa mga diskaya. Ito ang sagot ng kampo ni late Representative at dating Speaker Martin Romualdez sa alegasyon na bumili umano siya ng property sa isang plush subdivision at ginamit na front ang mga diskaya. Tinawag din ng kampo ni Romualdez na walang basihan ang mga akusasyon. The claim in the report about using the Discayas as a front in a property purchase is outright baseless. Giit pa nila sa sinumpaang salaysay ni Curly Discaya noong September 2025 sa pagdinig sa Kamara, sinabi niya mismo wala siyang direktang transaksyon o koneksyon kay Romualdez. Mr. Curly Discaya categorically declared, I quote, "Gusto ko lang po linawin na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon kay Speaker Martin Romualdez." End of quote. Matatandaan na si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson mismo ang nagbulgar na may nakuha siyang impormasyon na ginamit ni Romualdez ang mga diskaya para makabili ng bahay. Pero wala pa siyang matibay na ebidensya na magpapatotoo rito. Nung mapanood ng mga maid, sinadiskaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga diskaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Kung sakali man anyang totoo, ito na ang magpapatunay na may direktang koneksyon si Romualdez sa mga diskaya. At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun, hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. No? Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ha, ni former speaker kay Discaya. So hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes, posibleng dumalo ang dating may-ari ng bahay kung papayag itong tumestigo. Samantala, bukas din naman anya ang komite para kay Senator Amy Marcos kung may ilalatag itong ebidensya laban din kay dating Speaker Martin Romualdez. Taliwas sa pahayag dati ng senadora na pinagbawalan umano siyang pumunta at magtanong. Kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Pero sumagot naman muli ang senadora na balato na umano niya sa komite ang oras niya. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.